Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng pagsisimula, pagbagsak, pagbangon, at pagpapatuloy ng isang individual na hindi sumuko sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Siya ay si CJ. Fresh graduate, motivated, confident. Ganito ako nagsimula bilang isang empleyado. Lingid sa aking kaalaman, hindi pala madali mabuhay sa outside world. Hindi lang pala lahat success ang haharapin natin, kundi sangkatutak na failures and try agains. Pops, tingnan mo! How do I look? Very beautiful, anak. Thanks, Pops. First day mo ngayon doon sa ina-plan mong real estate company? Opo, at super excited ako. Alam mo ba kung bakit? Kasi ang goal ko, makakuha ng 10 kliyente in 1 month time. Wow! Napaka-ambisyosa ko, di ba? Pero, bakit naman hindi? Wala namang imposible. Isa pa, makikita naman sa credentials ko kung anong klaseng performance ang gagawin ko. Hindi ako pucho-pucho lang na real estate agent. Ang tataas yata yung ng grades ko ng college. At wala silang masasabi sa communication skills ko. Kung nakikita ka ngayon ng mama mo, I'm sure proud na proud siya sa'yo. I know, Pops. Sige na, tumuloy ka na. God bless you, anak. Thank you. Ay, ang gamot mo, huwag mong kakalimutan, ha? O, kumain ka na maayos. Bye! Hi, Miss Trina. Hi, CJ. Kamusta? Balita ko, marami kang na-meet na client sa first few weeks mo. Yes, and I'm so happy. So, ilan sa tingin mong kukuha ng property? Well, I think 50% of them. Wow! Excited nga ako. May constant ako nakakausap ngayon. 3 sila. Tapos maraming mga tanong, kaya I'm positive na in 1 month time, marireach ko ang quota natin. That's good. Alam mo ba, nung nagsimula ako, isa lang ang nabenta ko sa loob ng 1 taon. Oh, isa? Oo. Kaya masaya ako sa sinabi mong yan. Ibig sabihin, maganda ang simula mo. Talaga? Oh, thank you, Miss Trina. Sisipagan ko pa. Sure. Ay, teka. Nag-lunch ka na ba? Tara, sabay na tayo. Kala ko naman okay na. So, wala na. Ubus na yung mga prospect clients ko. Wala akong nabenta sa loob ng 1 buwan. Bakit ganyan? Kaya aga-aga nakasumangot ka. Pops, 1 buwan na, wala pa ako nabibenta. Ang goal ko, ma-reach ko kaagad ang quota kasi gusto kong magtayo ng sarili kong business. Huwag kang masyadong magmadali, anak. May mga bagay na kailangan nating hintayin ng matagal. Try and try. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Minsan, ang mga no sa buhay natin ang magdadala sa atin sa mas magandang yes. Buti na lang talaga nandito ka. Kung wala ka, Pops, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Talaga? Kukuha raw siya? Yes, Miss Trina. Gusto lang niyang makita yung property, kaya lang may isa pa ako imimit ngayon eh. Hindi ko alam kung paano ko pagsasabayin to. Gusto mo ng tulong? Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Sige. Pwede bang ikaw na
ikaw na lang makipagkita dito sa kakausapin ko mamayang 3 o'clock. Ganto na lang. Ikaw na ang makipag-meet dyan kasi kailangan mong maka-establish muna ng connection sa kanya. Pangit naman kung ibang tao makikipagkita sa kanya, di ba? Doon na lang ako sasabi mo, yung kukuha ng property. Sige. Sige, Miss Trina. I-update mo na lang ako. Oo, CJ. Congrats, Trina. Pangalawa mo na itong first semester, ha? Ay, thank you, Miss Agnes. Miss Trina? CJ? Client ko yun. Bakit mo sinulot? Wait, teka, ano ito? Excuse me? Sinulot? Ilang buwan kong kinausap at kinumbinsi ang client na yon para lang kumuha ng property sa atin. Pagkatapos, sinulot mo lang? Excuse me, CJ. Ako ang nakipagkita sa kanya. Ako ang nag-close ng deal at hindi ikaw. Dahil nag-volunteer ka na ikaw muna ang makikipagkita dahil sabay ang appointments ko that time. Well, sa business na to, bawal ang tatanga-tanga. Eh, paano kung ibang agent from different company ang nakiusap sa'yo? Ano, ibibigay mo ba yung kliyente mo? Kung mahalaga sa'yo yun, hahatiin mo ang katawan mo. Kung kinakailangan, maklose mo lang ang deal. Diba, Miss Agnes? Manggagancho ka. Oh, ano sinabi mo? Okay. Tama na, ha? CJ, Trina, Oh, tumigil na kayo. CJ, sumunod ka sa akin. Oh. CJ, mauubos mo na ang tissue. Wala ka bang balak tumigil sa pag-iyak? I'm sorry. I'm sorry, Miss Agnes. Ang sama-sama kasi ng loob ko. Pinaghirapan at pinagtrabahuan ko yon ng ilang buwan. Tapos napunta lang sa wala. Napaka-inosente mo pa sa mundo. Ang bilis mong magtiwala. Pero okay lang yun, naiintindihan kita. Kasi tulad mo rin ako noon. Kasi akala natin kapag gumraduate na tayo sa college, mas magiging maayos ng buhay. Mas magiging madali na ang lahat. Wala ng grades na kailangang i-maintain. But, CJ, life is a war. Hindi tayo namamasyal lang sa park. So next time, be careful. Maging maingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Maging masinop ka. Pero, huwag mong kalilimutan, ang pagbaksak ay bahagi ng buhay. Miss Agnes. Sana huwag kang sumuko. Napakarami ka pang mararanasang rejections. Hindi lahat sasang-ayon sa plano mo. Kaya huwag kang susuko. Kung may panahong bumabagsak tayo, meron din namang panahon na tayo ay babangon. Kumusta, sir? Nagustuhan niyo po ba itong design ng bahay at location? Oo, CJ. Maganda. Kasing kanta mo. Mabuti naman po. Nagustuhan ninyo. Sige. Kukunin ko na to. Talaga po? Oo. Ay, sige, sir. I-ready ko na yung mga papers. Okay, dali mo rito ang mga papers. Nagpa-reserve na ako dyan. Pero dapat maligo ka muna bago ka pumunta dyan, ha? Okay, bye. See you. Hotel? Bastos! Hoy! Mr. Madrid! Yes? Real estate agent ako, hindi ako pok-pok, ha? Ganyan mo bang tingnan ng mga babae? Ha? Sexual object? Alam mo, mas madali kasing ibenta ang katawan kaysa sa bahay. Kaya mula ngayon, dapat mag-isip... Hetong Sinusunod isa mo pa! ako? Bastos! Walang respeto! Tama ang ginawa mo, CJ. Huwag kang matakot. May abogado tayo magsasettle ng lahat. I'm sorry, Miss Agnes. Puro lang problema ang dinadala ko sa inyo. Huwag mong isipin yan. Nag-aalala lang ako nung malaman ko yung nangyari.
Mabuti na lang wala siyang ginawang masama sa'yo. Miss Agnes, Hmm? magre-resign na lang siguro ako. Ano? Pagod na rin ako eh. Oh. Baka hindi talaga sa ganitong trabaho ang calling ko. Maghanap na lang ako ng ibang trabaho. CJ, napakaaga pa para sumuko ka. Pakiramdam ko kasi, puro lang sama ng loob, rejections, at masasamang karanasan ang nai-encounter ko rito. Ayoko na. Pagod na ako. Oh, kumain ka muna. Ayoko. Ayokong kumain. Gusto ko lang umiyak ng umiyak. Madidehydrate ka kapag umiyak ka ng umiyak, tapos hindi ka umiinom ng tubig at kumakain. Baka mamaya niyan, makita kitang naninigas na rito. Popsi naman eh. Totoo nga. Bakit naman kasi ang hirap magtrabaho? Ang saya-saya ko nung unang araw ko kasi akala ko ang dali lang magtrabaho. Ganito pala. Lahat kailangan paghirapan. Kapag hindi ka nagtrabaho na maayos, wala kang sweldo. Hindi ka makakabili ng mga kailangan mo. Kala ko noon kapag may trabaho na ako, kikita na ako ng pera. Tapos pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko. Magbakasyon, mag-shopping, humilata kapag gusto ko. Pero ngayon, wala na ako ibang ginawa kundi magtrabaho. Tapos wala naman ako na ibebenta. Ayoko na. Sige lang anak, take your time. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung nahihirapan ka na. Pero sana, kumain ka pa rin kasi natitiyak kung darating ang panahon na gugustuhin mong bumangon uli at magpatuloy. Kilala kita, CJ. Hindi ka basta-basta sumusuko sa laban. Good morning, Mr. D. Oh, CJ. Sorry dito na lang kita kinausap sa lobby. Papunta kasi ako ng Cebu ngayon. It's okay, sir. Kung ayaw niyo po doon sa property, please let me know kaagad para naman po may... No. I'm buying it. Ano po? Kukunin ko na. Yung property? Sure po kayo, sir? As in, kukunin ninyo? Ito bang unang deal na na-close mo? Paano niyo po nalaman? It's all over your face. Kitang-kita sa reaksyon mo. Thank you so much, Mr. D. Hindi ito ang una tuloy mo maibebenta, CJ. Marami pang iba. Maging masipag ka lang lagi. Sir, hindi niyo lang po alam kung gaano ako kasaya ngayon. Maraming salamat, sir. Pops! Hoy! May good news Pops, I made it! Congrats anak. Napakagaling mo. Saya-saya ko talaga ngayon. Pakiramdam ko, nasa heaven ako ngayon. Pops, thank you sa motivation mo sa akin. Alam mo, ayoko na talagang bumangon dati eh. Pero, alam ko kasama kita sa kabiguan man o sa tagumpay. Kaya sabi ko, walang dahilan para sumuko. Thank you so much, Popsy! Tama nga si Mr. D. Mula noon, nagtuloy-tuloy na ang mga tagumpay ko. At ngayon, may sarili na akong business. Natupad ko na ang pangarap ko at nagpa-part-time real estate agent pa rin ako. Doon ko napagtanto na iba-iba ang season ng tao. At nasaan man tayo, palaging may hirap at ginhawa. May saya at lungkot.
may kabiguan at tagumpay. Ganun pa man, sana makita natin lahat ng mga pinagdaraanan natin ay bahagi ng ating makulay na karanasan. Ako po si CJ at ito ang aking buhay. Hindi magiging matatag ang isang tao kung hindi muna siya daraan sa mga karanasang susubok sa kanyang katatagan. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Rosana Villegas, Janelle Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na CJ. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika, Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng nangarap para sa kanyang sarili lamang. Siya ay si Agnes. Lumaki ako sa simpleng buhay. Ngunit dumating ang panahon na pinagsawaan ko yun. Kaya kahit ayaw ni na inay at itay, iniwan ko sila. Nakipagsapalaran ako sa Maynila. Naging masaya naman ako dahil naramdaman ko ang sarap ng buhay. Ang gaganda lahat, di ba, Aida? Oo, Agnes. Sigurado, mahal na naman ang mga damit at sapatos at mga balfeto. Ay, hindi naman ako binibili ni Roger ng mumurahin tuwing mag-a-abroad siya. Iba na talaga ang buhay mo ngayon. Hindi na ikaw yung dating waitress na kasama ko sa restaurant noon. Ngayon, nakatira ka na sa magandang apartment na may kumpletong kasangkapan. Sagana sa mga magagandang damit at alahas. At may kotse at savings na rin. Di ba? Masasabi ko kahit hindi ako nakapagkuleyo. Naabot ko yung mga pangarap ko. Oo nga. Sa loob ng 3 taon, naabot mo lahat. Eh, paano? Matalino kasi ako. Kaya ikaw, Mm. dapat yun din yung gawin mo para makaalis ka na sa restaurant. At ikaw naman ang pagsilbihan. Wala na ako doon, Agnes. Ha? Natapos ko na kasi yung dressmaking. Kaya tumatanggap na lang ako ng tahiin doon sa inuupahan kong bahay. Masaya ka na ng ganon? Eh, oo naman. Dahil kahit paano, may natapos na ako. At wala nang lalaking magcha-chancing sa akin ngayon. Pero may isa pa akong pangarap na gusto kong gawin. At ginagahandaan ko na yun. O ano, City Fi? Nabusog ka ba? Sobrang busog, Roger. Thank you, ha. Dinala mo uli ako dito sa favorite kong restaurant. Alam mo naman, basta para sa'yo, lahat gagawin ko. Kaya nga mamimiss kita eh. Ha? Bakit? Mag-abroad ka na naman ba? Aalis kami ng misis ko. Gusto niyang dalawin namin ang anak namin na nasa Amerika. Pero huwag kang mag-alala. Mag-iiwan ako sa iyo ng sapat na halaga para magamit mo habang wala ako. Okay. No choice naman ako eh. Kaya ngayon, susulitin ko ang huling araw natin. Ha? Aida, pasensya ka na sa abala, ha? Ano ka ba? Kaibigan kita eh. Buti nga, pinasyalan mo ako dito sa bahay ko. Paano naiinip ako sa bahay? Wala si Roger. Wala akong kasamang mamasyal. Yayayain sana kita. Ay, naku, pasensya ka na. Bakit? Ang dami kong tahiin eh. Kailangan matapos ko ito. Balita pa naman na baka mag-lockdown tayo dahil sa paglaganap ng COVID-19. Kakainis yung COVID na yan. Bakit ba kasi nagkaroon ng ganyan? Problema ng mundo ngayon yan. Kaya nga dapat mag-ingat tayo at maghanda. At higit sa lahat, magtiwala sa magagawa ng Diyos. Lalo na
ngayon sa ganitong sitwasyon? Oo na. Ko naman para kang madre kung magsalita. Totoo lang naman yung sinasabi ko. Ay, oo nga pala. Nasalubong ko si Aling Nena nung makalawa, yung kapitbahay natin sa probinsya. Narito pala sila. Oo, pauwi na sila nung makita ko eh. Nagbakasyon lang sila dito sa Maynila. Kinukumusta ka nga eh. Sabi ko, okay ka naman. Nagbilin nga raw si Aling Clarita na kapag nakita ka ni Aling Nena, iparating sa'yo ang pangungumusta niya. Hoy, hindi mo ba siya tinatawagan? Busy ako. Tsaka hindi naman pababayaan si inay ng mga kapatid ko. Simple lang naman gusto nila ang manatili sa probinsya dahil doon tahimik. At yon ang ayaw mo. Kaya ayaw mo na rin silang intindihin. Alam mo, Agnes, darating ang panahon, hahanapin mo rin ang pamilya mo. Maniwala ka! Magandang hapon po, Aling Clarita. Jonas! Dumating ka na pala galing ibang bansa. Oo, nung makalawa pa po. Buti nga ho, nakauwi ako. Marami na ho nagkakasakit dun eh. Kumusta ka naman? Babalik ka pa ba doon? Hindi na ho siguro. May ipon na naman po ako eh. Magnenegosyo na lang ako dito sa atin. Oh. Kasama ko pa ang mga magulang at kapatid ko. Mabuti ka pa. Iniisip mo mga magulang mo. Samantalang yung anak ko hindi man lang makaalalang tumawag. Siguro ho, asensado na siya. Kaya tuluyan na tayong kinalimutan. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin ang aking anak? Wala pong nagbabago sa damdamin ko, Aling Clarita. Siya lang ang nakipag-break at lumimot sa akin. Ay, may dala nga po pala ako para sa inyo. Pwede po bang tumuloy? Ay, nako, oo nga pala. Nakalimutan ko na. Halika, halika. Tuloy ka. Dito tayo sa loob magkwentuhan. Hello? Aida, kumusta ka na, friend? Ay, okay naman, Agnes. Umuwi na ako dito sa probinsya. Ha? Umuwi ka? Oo, 3 days na. Tinext ko sa iyo ah. Sabi ko pa nga, baka may gusto ka ipadala o ipasabi sa pamilya mo. Kaya lang hindi ka naman sumasagot. Nasa Tagaytay ako. Kasama ko yung iba kong mga kaibigan, kaya hindi ko napansin yung text mo. Sorry, ha? Ay, okay lang. Kailan balik mo dito? Hindi na ako babalik dyan. Dito na lang ako tatanggap ng tahiin. Dala ko naman ang sewing machine ko eh. Mag-isa na lang pala ako dito. Ay, kumusta ka na nga pala dyan? Ito nga, may sakit ako. Nilalagnat. Inuubot sinisipon. Ay, ganun? Hindi ba masakit ang katawan mo? Ano, may panlasa ka ba? Ayun na nga, masakit na ang katawan ko eh. Tsaka wala akong ganang kumain. Kahit nga nasa harap ko na yung pagkain, wala pa rin akong pang-amoy. Pareho lang tayong nasa hospital ngayon, Agnes. Ibig mo sabihin, meron ka rin COVID? Oo, mabuti na nga lang, hindi ko nahawa ang pamilya ko. Ay, ano ba yan? Bakit naman pareho pa tayo nagkasakit ng ganito? Paano ako ngayon? Yung mga pangangailangan ko. Gawan mo na lang muna ng paraan. Bentang mo yung sasakyan mo. Dali namang ibalik yan kapag nakauwi na ako dyan. Ano? Nasa ospital ang anak ko dahil may COVID. Opo, Aling Clarita. Nakakatawagan ko siya, kaya alam ko po yung mga nangyayari sa kanya. Ay, kawawa naman siya. Hindi ko man lang siya madalaw at maalagaan. Bawal ho talagang dalawin ng mga may ganong sakit eh. Maaari mo bang ibigay sa akin ang number niya? Para naman makausap ko ang aking si Agnes. Hindi po
binigay sa inyo ang bago niyang number? Hindi eh. Kaya nga, halos 2 taon ko na rin siyang hindi nakakausap. Ay, ang kaibigan ko, nalunod sa kaginhawang tinatamasa niya. Kaya pati kayo, kinalimutan. Ay, napakahirap pala ng ganitong sakit. Malungkot dito sa ospital. Walang pwedeng dumalaw. Kahit hindi naman malala ang COVID. Buti pa si Aida masaya sa probinsya. Nalulungkot ako. Hindi ko na rin makausap si Roger. Nabasa ko sa post niya doon sa kanyang FB account. Masama ang kanyang lagay. May napatawag sa cellphone ko. Si Inay. Oo, siya yun. Kabisado ko number niya. Tinawagan ako ng nanay ko. Kahit na nga, nagpalit ako ng SIM card para maiwasan ko siya makausap. Sasagutin ko. Hello? Hello, anak. Kumusta ka na? Hiningi ko kay Aida ang bago mong number, kaya natawagan kita. Ay ko. Lakasan mong loob mo. Gagaling ka rin sa sakit na yan. Alam mo, lagi kitang ipinapanalangin. Araw-gabi, anak ko. Sorry po sa mga pag-iwas ko sa inyo, Inay. At sa hindi ko pakikinig. Sorry po. Natutuwa ako't gumaling ka na sa COVID, Agnes, kahit na nga mababakante na ang bahay ko dahil uuwi ka na sa probinsya ninyo. Gusto ko na po kasi muling makasama ang pamilya ko, Mang David. Tama po si Aida sa sinabi niya na darating ang panahon, hahanapin ko ang aking pamilya. At ngayon na po yung panahon na yun. Totoo namang walang maitutumbas na salapi sa pagmamahal at pagkalinga sa atin ng ating pamilya. Kaya hindi sila dapat ipagpalit sa sino man o ano pa man. Pero nagawa ko po yan sa kanila. Kaya nga, gusto kong ituwid ang aking pagkakamali. Mabuti yan. O si Roger? Ay, patay na po siya. Ah, Yun po yung nakita ko sa post sa social media ng kanyang pamilya. Inay! Inay! Dito na ako, Inay! Nasaan ako? Salamat at bumalik ka na, anak. Inay, patawad po sa mga kasalanan ko. Ay, di ba sabi ko sa'yo nung magkausap tayo sa cellphone, kalimutan na natin yun. Ang importante, nagbalik ka na. Opo, at hindi na po ako aalis pa. Hindi na. Narito ka raw sa tabing dagat, sabi ni Aling Clarida. Kaya sumunda ko dito. Oo, Jonas. Kasi gusto ko mag-relax. Sabi ng nanay mo, hindi ka na raw aalis pa. Oo. Kasi napatunayan ko na hindi pala sapat na maabot mo yung pangarap mo nang wala ang iyong pamilya. Kaya nagpasya ako na magbagong buhay na. Agnes, pwede mo ba uli akong
bigyan ng bahagi sa buhay mo? Marumi na ako, Jonas. Oo, waitress lang ako nung una, pero ginamit ko yung sarili ko para makuha yung mga gusto ko. Agnes, handa akong kalimutan ng lahat ng yun at samahan ka sa iyong pagbabagong buhay. Kasal na kami ngayon ni Jonas at dinadala ko ang una naming supling. Naging madilim man ang buhay ko noon dahil sa aking ambisyon. Pinagliwanag naman niya ito ngayon. Ako po si Agnes at ito ang aking buhay. May mga pagkakataon na nasa simpleng pangarap matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Makarag si Ganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Yunel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Agnes. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Butiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspe at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Kung bakit? Nawili akong iasa ang buhay namin sa sugal. Samantalang ang aking mga anak, buhay na magulo rin ang kinasanayan. Lumaki silang kakambal na ang mga basag ulo. Chakori! Sina Jordan at Troy! Hinuli raw ng mga gwardiya sa convenience store sa kanto. Ano? Nambato raw kasi na nambato doon. Ayun, napasok yung salamin ng pintuan ng tindahan. Buwisit ng mga batang yon. Kung kailan nasa kasarapan na upo ko rito eh. Ay, Kore, hindi ka pa pwedeng tumayo, ha? Wala ka na ng talo ko sa'yo. Ako rin! Talo na ako eh! Kaya hindi ka po pwedeng basta na lamang umalis. Sandali! Bawi ako. Ay, sandali! Ano, pababayaan ko na lang yung mga anak ko? Ganon? Basta, babalik ako! Hintayin niyo ako! Kakagulo na naman sa may kanto kanina nang madaan ako. Si Cory na naman ang nakita ko nangunguna sa kuguluhan. Malamang pinagtatanggol na naman yung mga anak doon sa ginawang pambabato doon sa convenience store doon. Ayaw nga kasing pakawalan ng gwardiya ng tindahan yung mga bata. Natural. Kung nakadamage ba sila ng property ng tindahan talagang pagbabayarin sila. Alam nga namang hindi sila kasuhan sa pambabatong ginawa nila. Kung bakit naman kasi nagsila kayong walang kinikilalang katwiran ng mga batang yon. Naging mga sutil. Paano nga kinukonsinti ni Cory? Mabuti na mabuti kung palaging pambabato lang ang magiging problema niya sa mga anak niya. O paano kung pagdating ng araw, mas mabigat na gulo na ang pasukin nila? Kuya! Ano yan? Bakit basag ang uso mo? Sino bang may gawa niya sa'yo? Nagkape ko na kami ni Cesar Bulag. Ano? Naunahan niya ako eh. Tapos, sabay takbo ng duwag. Resma ka natin! Sige, ikutan natin sa kabilang kalsada. Yak, nandun lang yun sa paligid. Doon lang naglalagay ang hayop na yun eh. O sige, kukunin ko lang matalas ko, kuya. Alam mo, Oo! para malagyan na natin ng gripo sa tagiliran yung mayabang na bulag na yun. Ate Becca! Ano yung boses ni Cory yun na? Ate Becca! Ayan, kung kailang ating gabi. Ano naman kayang problema ng babaeng ito? Ate Becca! Ate, si Kuya Carlos, nandyan ba? Abay, wala rito. Sa headquarters. Panggabi ng duty niya. O bakit na naman ba? Kasi sina Jordan
Troy kasi dinampot ng mga pulis. Ha? Ang problema nga po, inay, kitang-kita sa CCTV na talagang pinagtulungan bugbugin ni na Jordan at Troy si Cesar Bulan. Si Troy po ang may hawak ng patalim, kaya may matibay na ebidensya laban sa kanya. Ayaw magsitigil Akala mo may siyam na buhay mga yun. Parang pusa. Ay, ang hilig sa away. Ang nakakainis, damay pa tayo sa mga kabusita nila. Ang tanong, kumusta naman yung silaksak ni Troy? Nagpapagaling pa raw po sa ospital. Ang balita, hindi naman daw po malala ang tama. Kitang-kita rin po kasi sa CCTV na mahusay umilag si Cesar Bulag Siguradong makukulong pa rin sila. O pwede ba namang hindi magdemanda yung naagrabyado nila na ospital? Kahit pa haragan yung nakaaway nila, maliwanag na sila'y nanugod at nanakit. Pinagplanuhan nila magkapatid yung pag-atake doon sa tao. Alam niyo, Nay, naiyak po ako sa mga nakikita kong nangyayari sa mga pinsan ko kung sumabay lang po sila sa akin na nag-aral ng maayos, tiyak na may maganda na rin po silang trabaho ngayon, tulad ko. Uy, sino bang hindi nalulungkot doon sa sinapit ng mga anak ng tiyangkori mo? Ay, lalo na ako. Kadugo ko sila. Anong magagawa natin kung ayaw nila ng tahimik na buhay? Umayag naman sa pakikipag-areglo yung pamilya ng naagrabyado ng mga anak mo. Kuya, Pero dahil na-inquest na sila at nasampahan na rin ng kasong frustrated murder, sa korte na kayo magkakaayos. Pero nakakulong pa rin ang mga anak ko. Pwede mo naman silang piyansahan para pansamantalang makalaya. Kanino ko na naman kaya isasangla yung isang kwartong paupahan namin para lang mailabas ko sila sa kulungan. Naisangla ko na kasi yung isang kwarto dahil sa kaso ng pagnanakaw ng gulong ng kotse ni Troy nung nakaraan. Talagang may sasanla mo ng buo yung bahay na naiwan ng asawa mong namatay. Dahil sa tigas ng tuktok ng mga anak mo. May pinagpapatong-patong na lang nila mga kaso nila. Dapat dyan sa mga anak mo, ibartuli na. Teka, sino kaya yung dalawang kabataan na yun na pinopusasan ng mga pulis? Oh, Diyos ko! Sina Jordan at Troy! Oo nga! Ang mga anak ko ang hinuhuli niyo ng mga pulis! Kailangan puntahan ko si Kuya Carlos! Kailangan malaman niya ang nangyari sa mga anak ko! Hindi ko pwedeng tulungan ang mga anak ni Cory sa presinto, gaya ng gusto niya mangyari. Possession of illegal drugs ang kaso ng mga anak niya. Mabigat yun. Lalo na, marami-rami palang gramo na ang nakuha sa bulsa ng magkapatid. yun na nga ang sabi ko sa kanya nung sumugod siya rito kaninang madaling araw. Di, kakubiro yung kaso ng pinagbabawal na gamot. Ipabuno na lang niya sa mga anak niya yung parusa. Baka sa loob pa ng kulungan tumino ang mga anak niya. Kung ako tatanungin, dapat nga pati siya makulong dahil sa pagiging konsentidor niya. O anong sabi ko sa'yo noon, Cory? Total ka ako. May nakukolekta ka naman buwan-buwan sa mga paupahan ninyong mga kwarto. Ayusin mo ang mga buhay ng anak mo. Pag-aralin mo. Gabayan. Anong ginawa mo? Nagsugal ka ng nagsugal. Ate, ayaw nga nilang mag-aral. Ano magagawa ko? Pwede ngayon, sumusuka ka ng pera para lang mapagtakpan yung mga kaso nila. Kung may isusuka ka pa nga, gaya na yan. Bawal na gamot ang kaso. O isa ka kukuha ng 100,000 imumulta sa kanila, Magsisiman ako ngayon. May mangyayari pa ba, ate? Kasi naman masyadong matigas yung mga pangatwiran mo. Ayaw na ayaw mo na pagsasabihan ka sa mga ugali ng mga anak mo. Di naman. Ayaw mo ituwid ng buhay niyong palpak. Hanggang kailan niyo pangangatawanan niyang mga maling nakasanayan niyo? Ikaw, Cory, hanggang kailan, ha? Hanggang kailan? Kuya, si nanay. Ha? Si nanay? Oo.
Nay! Nay! Baka labas na kami rito ni Troy. Ha? Inip na kami rito eh. Oo nga. Kaya gawan nyo na parang makalaya kami, Nay. Wala na akong magagawang paraan, mga anak. Ano mo? Ano ibig sabing wala na kayong magagawang paraan? Nakasangla ng lahat ng mga paupahan natin. Oh, Di ba, yung perang napagsanglaan ng ipinantakip ko sa mga nauna ninyong kaso. Naibenta nyo ng buong bahay. oo nga. Para mas malaking pera ang maproduce ninyo. Yun na ang isa pang hindi ko pa nagawang ipagtapat sa inyo. Matagal nang nakasangla ang bahay at lupa natin. Ano? Malaki naging atraso ko sa sugalan. Kaya yung pinagsangla ng ipinambayad ko sa mga utang ko. Paro na po kami ni Kuya rito. Ibig bang sabihin ay mabubulok na kami rito sa kulungan? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, mga anak. Ang gulo-gulo na rin ang isip ko. Ay, ayoko magtagal kami dito. Gawin nyo naman na kahit anong paraan para makalabas kami rito ni Troy. Siguro nga, kailangan na nating tanggapin ang mga nangyaring ito sa atin, mga anak. Kayo, ituloy nyo ang mga buhay nyo riyan sa loob ng kulungan. At ako, itutuloy ko rin ang buhay ko rito sa labas. Hindi nga po ganun kadali yun eh. Oo nga. Ang hirap dito sa kulungan eh. Hindi ko kaya. Basta mangako kayo sa aking magpapakabuti kayo riyan sa loob ng kulungan. Ha? Diyan nyo simula ng inyong pagbabagong buhay. Nay, Ako naman, sisikapin ko ring ituwid ang aking mga pagkakamali. Para pagdating ng araw, na muli tayong magkakasama-sama, muli rin tayong makakapagsimula ng isang bagong buhay, mga anak. Sa mga maling desisyon ko sa buhay, sa bawat maling landas na tinahak ko, kung bakit maliwanag na nakikita ko na ang mga maling resultang inihatid ng mga yun sa buhay naming mag-iina. Pero, naging bulag at bingi pa rin ako sa katotohanan. Kailangan pang magkahiwa-hiwalay kami sa isa't isa para lang mamulat kami sa aming mga pagkukulang. Nakakulong pa rin sina Jordan at Troy bilang pagsisilbi sa mahabang sentensya ng kanilang kasalanan. Pero tulad ng ipinangako ko sa kanila, hindi ako nakalilimot sa pagdalaw sa kanila araw-araw. Tulad ng hindi ko rin pagkalimot sa pagbabagong ipinangako ko sa aking sarili, para na rin sa kapakanan ng aking mga anak. Ako si Cory, at ito ang aking buhay. Gaano ba tayo kadalas magkamali ng landas na tinatahak at patuloy na nagpapatangay sa mga kalakaran ng mundo? Sikapin nating huwag tahakin ang maling landas nang sa gayon maging mas malapit sa atin ang kabutihan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Junel Benamin at Jenaline de la Cruz sa papel na Cory. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na nagtiyaga at naghintay dahil sa paniniwalang lahat ng pinagdaraan ng suliranin ng isang tao ay pansamantala lamang. Siya ay si Marion. Namatay ang nanay ko nung mga bata pa kami. Walang maayos na trabaho si tatay.
Kaya hirap siyang itaguyod kaming magkakapatid. Pero hindi ko yung ginawang dahilan para panghinaan ng loob. Nagsumikap ako upang makatulong sa aming pamilya. Pagkatapos kong kumuha ng mga subjects, saan na nga ba ako pupunta? Ang lawak naman kasi nitong school na ito eh. Buti pa magtanong ako dun sa nakaupong lalaki. Excuse me po. Magtatanong lang po sana ako kung saan Nag-enroll ka ba? Paano niyo po nalaman? Kung may tanong ka about enrollment at sa iba pang mga proseso rito, doon ka pumunta sa Dean's Office. Hanapin mo si Marion. Matutulungan ka nun. Marion? Sino po siya? Isa-isa na kasi ang tanong. O ano ba yan? Pwede ba? Doon na tayo sa labas. Makakagalitan ako dito. Siya na yata yung Marion. Halika, dito tayo sa labas. Excuse me? Ay, sorry po. Ay, ikaw, doon ka sa office na yun, yung malapit sa gate. Ikaw naman, umakyat ka sa second floor. Andun yung library. Kung mag-enroll ka, doon ka muna pumunta sa student's lounge. Doon nakapaskil yung mga subjects na kukunin mo. Apo. Ikaw, anong kailangan mo? Magtatanong lang po sana ako. Nakuha ko na po kasi yung mga subjects ko. Okay, doon ka pumunta sa registrar's office. Salamat. Tapos maganda ka na rin ng pera for enrollment. Okay po. Bakit alam mong lahat ng ito? Ay, paano ko bang hindi malalaman? 17 years old pa lang ako. Student assistant na ako dito. Marion, Alam ko na po, Tay. Hindi pa ako makakakuha ng maraming subjects ngayon kasi kulang yung pan-tuition ko. Okay lang po yun. pasensya ka na. Anak, 6 na taong ka na sa kolehiyo dahil paunti-unti ang kuha mo ng mga subject. Ayos lang ho yun, Tay. Nag-enjoy naman ako. Isa pa, kahit papano, meron akong kinakita sa pagiging student assistant, kaya okay lang. Hindi ka ba naiilang? Bakit naman po ako maiilang? Ang mga kaklase mo, mas bata pa sa'yo. Ay, naku, Tay. Sa kolehiyo, may mga nag-aaral, may asawa na, may apo na. Kaya age doesn't matter. Salamat sa pangunawa mo. Wala naman po akong ibang pwedeng gawin, kundi unawain ang sitwasyon natin. Hindi ko naman pwedeng ipilit yung gusto ko. Hayaan mo, Tay. Nakakapagtabos din ako. Soon. Ang hirap-hirap naman kasi nito eh. Buti pa sabihin ko kay Mama. Mag-drop out na lang ako. Oh, nandiyan ka. Ha? Umiiyak ka? Hindi. Di daw. Ayan o, tumutulo uhog mo. Ay, Bakit dito ka sa CR umiiyak? Umuwi ka doon sa bahay niyo para malaman ng mga magulang mo yung pinagdaraanan mo. magsasabi naman ako sa kanila mamaya eh. Hindi naman sana kikialam ako, no? Bakit ka umiiyak? Nakakaisang buwan na kasi ako eh. Pero nahihirapan talaga ako mag-adjust. First time ko na tumira malayo kina Mama. Tapos ang hirap pa ng mga subjects sa accountancy. Gusto ko na lang mag-drop out. Pag mahirap, susuko ka agad? Ganyan ba dapat ang attitude? Saan ka ba nakatira? Sa dorm, malapit dito. Ilang unit yung kinuha mo? Kompleto ba? Oo, syempre. Anong pangalan mo? Angie. Angie.
Alam mo ba, Angie, hindi lahat ng estudyante katulad mo. Hindi lahat kayang mag-aral ng full load. Nakakapagbayad ng tuition fee on time at nakatira pa sa dormitoryo. Yung mahirap na sinasabi mo, ayoko namang i-underestimate. Alam kong mahirap talaga yan para sa'yo. Pero talagang ganun ang buhay. Hindi lahat magiging madali para sa atin. Pero kapag mahirap, hindi tayo dapat sumusuko. Dapat nagsisikap tayo. Naunawaan mo ba ako? Marion, Yes, Dean? ang tataas ng grades mo. Ay, Kung hindi ka sana irregular, pwede ka mag-apply as cum laude. okay lang po yan. Ang mahalaga, malapit na akong gumraduate. Alam mo, sana kagaya mo mga anak ko. Bakit naman po? Masinop, matyaga, matalino. Ni minsan hindi kita narinig na nagreklamo. Nagrereklamo din po ako. Pero hindi ko pinaparinig sa inyo. Nagrereklamo ako kapag sarili ko lang ang kasama ko. Ay, darating ang araw, maaabot mo rin ang mga pangarap mo. Talagang yun naman po ang aking goal. Sabi ko, kahit matagal at mabagal ang paglalakad papunta sa pangarap ko, ang mahalaga, umuusad kahit paano. Tama. Napakabuti mong halimbawa sa mga estudyante. Salamat po. Teka, parang kilala ko ito. Prince? Uy, Marion. Andito ko pa rin. Hindi, imagination mo lang talaga ako. Ano, kumusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Kumuha ko ng TOR. Requirement dun sa ina-applyan kong panibagong trabaho. Wow, second job mo? Oo, pinalad na makapasok sa gobyerno. Oo, congrats. Ikaw, kailan ka gagraduate? Malay mo, this year na. Talaga? Oo, bahala na kung kailan. Ikaw na lang sa batch natin ang naiwan dito eh. Yung iba may asawa na, may anak na. Ikaw, estudyante pa rin. Ayaw mo yatang mahirapan eh. Mas mahirap ang buhay kapag hindi na estudyante. Kahit saang stage of life ka makarating, palaging mahirap. Talagang hindi ka pa rin nagbabago. The ever-positive student of the year. Alam nga namang maglupasayo ko dito. Hindi naman makakatulong. Mas mabuti pang unawain na lang natin ang sitwasyon. Ay, bakit kasi pinilit yung buhatin yung 2 sakong palay? Hindi na ko kayo tulad ng dati. Mahina na kayo dahil tumatanda na. Mabuti na lang, hindi tuloy ang nabali ang likod nyo. Pasensya ka na, Marion. Magpalakas kayo agad, ha? Hindi tayo pwede magtagal dito sa ospital. Wala tayong pambayad. Pasensya na talaga, anak. Maghahanap muna ako bukas ng part-time job para makatulong sa gastusin ninyo. Maaapektuhan na naman ang pag-aaral mo. Malapit ka na sanang graduate, di ba? Huwag nyo na munang isipin yan, Itay. Anak, pasensya ka na, ha? Alam nyo, mula nang mamatay si nanay, puro pasensya at patawarin mo ko na lang ang naririnig ko. Baguhin nyo naman yung linyahan nyo. Sana sabihin nyo rin minsan na kaya natin to. Magsikap lang tayo, malalagpasan din natin ito. Sana huwag yung palaging iparamdam sa akin. Sa amin ng mga kapatid ko, nakaawa-awa ang sitwasyon natin. At parang wala na tayong pag-asa. Titigil ka? Pasensya na po, Dean. Marion, konti na lang makakagraduate ka na. Pansamantala lang naman po, kapag nakabawi na kami sa mga ginastos dun sa pagpapa-ospital kay tatay, babalik ako sa pag-aaral. Marion, Pasensya na ho. wala kang kasalanan sa akin. Huwag kang humingi ng pasensya. Isa pa, kung nabibigatan ka na,
pwede mo namang ibahagi ang pinapasan mo para kahit papano gumaan. Huwag mong sarilinin ng lahat. Alam kong nagtitiis ka lang. At alam kong hirap ka na rin. Gusto ko na rin po talagang matapos ang lahat ng hirap na pinagdaraanan namin. Pero, pakiramdam ko araw-araw may panibagong hamon na dumarating. Pakiramdam ko kami lang, ako lang, ang paboritong bigyan ng pagsubok ng Diyos. Ang hirap-hirap. Pagod na rin po ako. Marion. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Welcome back, Marion. Good morning, sir. Isang taong kang nawala. Oo nga po. And this time, makakagraduate ka na. Sana nga po, sir. Huwag sana nga po. Sabihin mo, yes sir, gagraduate na ako. Yes, sir! Gagraduate na ako. Yan, ganyan nga. Salamat po, sir. Masaya ako makita ka rito. Pero alam mo, mas magiging masaya ako kung sa susunod na taon, hindi na kita makikita sa school. Ha? Marion? Hindi nyo na ako makikita rito next year, sir. Pangako yan. Otay, dito kayo sa kanan ko. Anak, kinakabahan ako Ano ba yan? Maglalakad lang naman tayo eh. Ganito pala pag may anak na gumagraduate. O ngayon, alam niyo na pakiramdam. Ate Marion! Uy, Angie! Congrats! Thank you! Oh, tayo ng sunod. Sige. Marion, congrats ha. Thanks! Halos 8 taon bago ako nakapagtapos ng kolehiyo. Pero ngayong binabalikan kong lahat, parang ang bilis lang ng 8 taon na yon. Sa mga panahong yun, mas nahubog ang aking pagkatao. Dahil sa pinagdaanan kong yun, mas naging matatag ako at mas natutuhan ko kung paano magsumikap sa kabila ng mga pagsubok. Ako po si Marion at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, si Kid del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., at Rosana Villegas sa papel na Marion. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Biar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanong. Sa direksyon, June Martin Ligaspe at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.